Hello sa inyong lahat! Ngayon, pag-uusapan natin kung paano pa natin mas palalawakin ang ating mundo sa scouting. Tara, silipin natin yung global adventure na ino-offer nito. Okay, para simulan, meron tayong isang powerful na quote galing sa isang European scout leader. Sabi niya, ang taming bagay na natitira na eksklusibong atin ay ang aktibong pagbuo at pagsasagawa ng pandaigdigang kapatiran at pagkakaunawaan. Grabe, ang bigat no? Sobrang lakas ng message. Kasi ang sinasabi niya rito, ang core ng scouting ngayon, hindi na lang yung basta-basta survival skills sa gubat. Higit pa roon, ito'y tungkol sa pagtatayo ng mga tulay. Tulay na magkokonekta sa iba't ibang kultura sa buong mundo. So, yan yung malaking tanong, di ba? Ang ganda ng ideal. Pero paano natin gagawing totoo? Paano natin ito isa sa buhay para maging life-changing experience talaga para sa mga kabataan natin ngayon? Well, yan ang alamin natin. Okay, unang-una kailangan nating intindihin yung mismong misyon ng scouting sa modernong panahon. So ano nga ba ang lakas ng scouting? Well, isipin nyo, galing yan sa dalawang bagay na sabay gumagana. Sa isang banda, nandyan yung mga ideal na walang kupas, yung mga pundasyon na itinayo mismo ni Lord Baden-Powell. Kumbaga, ito yung mga ugat, yung matibay na pinanghawakan natin. Pero sa kabilang banda, meron din tayong makabagong programa. Ito naman yung mga sanga na patuloy na lumalago, umaangkop sa mga kabataan ngayon na, alam mo na, globally minded na. Itong balance na to, yung pagitan ng tradisyon at pagbabago, yan ang dahilan kung bakit relevant pa rin ang scouting hanggang ngayon. Alright, so paano ba tayo magsisimula? Let's get practical. Ito na yung mga unang hakbang sa pagtahak ng landas na to. Okay, para makapagsimula kayo ng Global Link, ito ang 4 na simpleng steps. Una, at pinaka-importante, isali ang lahat. Dapat accessible to sa bawat miyembro. Pangalawa, pumili na kayo ng bansa. Pwedeng malapit lang, pwedeng malayo, kayo ang bahala. Pangatlo, kailangan nyong kumontak. Pwedeng sumulat sa international commissioner nyo o kaya sa isang scout magazine. At pang-apat, ito, kailangan ng patience, maging matiyaga. Dahil ang pagbuo ng isang matibay na ugnayan, hindi yan minamadali. At heto, isang mahalagang tip, kailangan maging flexible. Alam nyo, mas malaki ang tsansa na magtagumpay kayo kung hindi kayo sobrang specific. Halimbawa, imbis na hanapin nyo ay mga Sea Scouts sa Norway na napaka-specific, bakit hindi na lang mga Scouts sa Scandinavia? Mas malawak, mas maraming pwedeng tumugon. Parang sa pangingisdayan, di ba? Mas malawak ang lambat, mas malaki ang chance na may mahuli. Same principle applies here. Okay, so nakahanap na kayo ng kalink. Ano nang sunod? Ito na yung exciting part, yung mismong exchange adventure. At pag sinabi nating exchange, hindi lang ito tungkol sa sulat ha. Ang dami-daming pwedeng ipagpalitan. Isipin nyo, pwede kayong magpadala ng mapa ng inyong bayan, mga lokal na kanta at laro, mga recipe ng paborito ninyong pagkain, kahit mga collection ng dahon, buto o shells, mga picture ng pang-araw-araw na buhay, o kahit isang simpleng dyaryo o comics. Yung mga bagay na para sa atin ay ordinaryo, para sa kanila, isa yung bintana papasok sa mundo natin. Sobrang cool, di ba? Pero syempre, sa lahat ng ito, may isang malaking hamon na laging lumalabas. At yan ang pag-uusapan natin ngayon, paano natin lalagpasan ang mga hadlang. At yan na nga ang laging tanong, yung language barrier. Paano kayo mag-uusap kung magkaiba ang wika nyo? Buti na lang, may solusyon. At yan ay ang teknolohiya. Meron tayong 2 malaking event para dyan. Una, yung JOT o Jamboree on the Air. Ito yung para sa mga mahilig sa amateur radio. At syempre para sa ating lahat na nasa internet, nandiyan ang JOTI o Jamboree on the Internet gamit ang mga platform tulad ng Scout Link. Imagine niyo, every year may isang weekend kung saan libo-libong scouts sa buong mundo sabay-sabay nag-online at on-air para lang mag-usap at mag-connect. Ang galing! Pero teka, hindi lang teknolohiya ang sagot, meron pang isang napaka-interesanteng tool. Ito ay ang Esperanto. Ano to? Isa itong international language na sadyang dinisenyo para maging super simple at madaling matutunan. Ang goal nito, maging isang common ground, isang tulay para magkaintindihan ang lahat sa mga international gathering. At dito nyo makikita kung gaano kahenyo ang Esperanto. Tingnan natin tong example. Yung base word na skolto ay scout. Dagdagan mo lang ng N, magiging skoltino, na ibig sabihin ay girl guide. O kaya Juna, which means young. Lagyan mo ng mal sa unahan, maljuna, ayan, old na.
At itong pinaka-cool sa lahat, sana ay healthy. Kapag nilagyan mo ng mal para maging opposite, ul para sa tao at edyo para sa lugar, mabubuo mo ang Malsanuledyo na ang ibig sabihin hospital. 'Di ba? Parang naglalaro ka lang ng Lego pero salita ang binubuo mo. Sobrang dali at logical. So, okay, nakapag-connect na tayo, nakakaintindihan na. Ano nang next? Anong resulta ng lahat ng effort na to? Dito na natin makikita ang kapatiran na isinasabuhay. Isipin nyo to, 25 milyon. Yan ang bilang ng mga scouts sa buong mundo, ayon kay Laszlo Nagy, dating sekretary ng World Scout Organization. Hindi yan basta numero, isang yang pamilya, isang global family. Ang laking kapatiran yan. Isipin nyo na lang yung potential at lakas na meron ang ganyang karaming tao na nagkakaisa. At yung kapatiran na yan, hindi lang yan puro salita. Nagiging gawa yan. Sa pamamagitan ng twinning, kung saan nagiging partner ang dalawang scout group from different countries, grabe ang mga nagagawa nila. Nagtutulungan silang magtayo ng mga tulay at dam, magpatayo ng mga eskwelahan, bumuo ng mga agricultural centers, at kahit sa pagpigil sa paglawak ng mga deserto. Ito ang tunay na brotherhood in action. Patunay na kapag nagtulungan ng mga scout, kayang-kaya nilang mag-iwan ng tunay na pagbabago sa mundo. Kaya ayon, ang laki ng mundo at ang daming pwedeng maabot ng scouting. Ngayon, ang tanong ay para na sa inyo. Sa lahat ng posibilidad na to, anong bagong horizon, anong bagong abot-tanaw ang gusto mong tuklasin?